Ano ito nangyayari sa Maynila? Oh, Parang binibigyan nyo ng pagkakataon si Isko na makabalik. Nagkalat ang mga basura sa kalsada ng Divisoria sa Maynila. Galing po mga yan sa night market doon itong weekend. Nasakop na rin ang ilang lanes sa kalsada sa dami ng mga basura. Nilinis naman na ng mga tao. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hi sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha. Oh, please subscribe and click the notification button ha. God first. Oh! Come on! Oh yeah! Ayan na! Banat! Huh! Nagbabalik ha! O, akala nyo, tapos na ang ating yugto. Hindi po kayo nagkakamali. Siyempre, hindi. Medyo di ako nakakalimot. Tuloy-tuloy pa rin siyempre ang paghahatid ng Joe Malone TV sa inyo mga kayon, lalo-lalo na sa lungsod ng Maynila. At eto na nga Pero siyempre, yugyugan muna tayo. 2 minutes lang naman to ha. Ha! Ha! Oh! Oh yeah! Putang! Woo! Come on! Namiss ko to. Oh? Oh yeah! Ho! Ay nako. Hindi ko alam kung matutuwa kayo o maiinis o matatawa ha. Dahil sikat na naman ang Kamaynilaan. Sikat na naman tayo mga taga Maynila. Dahil napansin na tayo ng mga mainstream media. Yeah! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Alam nyo mga kayon? Ha? Di ba? Sasabihin ko na. Hintay na. Ayan na. Ayan. O, eto na ha. Siyempre, magandang gabi sa inyong lahat. Siyempre, mga kayon, Luzon, Visayas, Mindanao, mga viewers natin, solid isko niyan sa abroad, international, kung saan man lupalop kayo naroon. Siyempre, attendance check muna tayo. Pakicomment dyan sa baba kung saan man kayo lupalop naroroon at nanonood. Kung halimbawa, watching from Canada, Singapore, Cebu, Kuala Lumpur, Hong Kong, Japan, tapos sa Pilipinas naman, watching from Cebu, Mindanao, Davao, Metro Manila, Pampanga, Pangasinan. Yung iba, may nag-comment pa dyan, watching from my TV, television. O gago rin no? Tapos watching from Mars. May TV pala sa Mars. May internet pala sa Mars. Tapos mayroon pa isa, watching from my room. May watching from Cubeta. Ang lupit, di ba? O, ito na. Shoutout sa lahat ng mga major sponsors natin. Siyempre, nagbabalik ang Tito Nyong Sabik. Siyempre, Joe Malone TV at Tito John. At tagapaghatid ng balita, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Grabe, na-miss ko kayo mga solid isko niyan. Medyo na-busy lang tayo ng bahaga, pero syempre hindi natin iiwanan ng Maynila at hindi natin iiwanan syempre si Isko Moreno. Bagamat meron tayong ginagawang iba, nagre-reaction tayo sa lokal at saka sa national at talaga namang medyo busy ang hectic ng Joe Malone TV nyo. Pero syempre, para sa mga viewers natin at Joe Malone TV, solid, magandang gabi sa inyo. Kung bago ka lang dito sa channel ko, syempre please do not forget to subscribe, click mo notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin na ina-upload. Tapos like and share nyo na rin kung hindi naman kayo nakakaabala. Tapos kung meron kayong oras, mahabang oras, syempre magluto kayo. Tapos magsahin kayo habang nanonood ng Joe Malone TV. Parang perya, no? Okay, eto na. Yung mga Gcash donors natin sila Sir Mel, Pyromel, Ma'am Mel C, Sir Ronald C. Yan, maraming salamat sa pag-donate nyo ng pag-share ng blessing. Yun ang pinakamagandang term doon. Pag-share ng blessing. Maraming salamat, pero magulang kayo mag-skip ng ads at masaya na ang Joe Malone TV doon. Ito na, kwento na natin. Kung halimbawa meron mga isang tao, vlogger na
na makakapagkwento ng Kamaynilaan, isa na ako doon sa mga original. Isa na ako sa mga original at ako na lang yung natira na mga vlogger na nauna nag-vlog kay Yorme Isko Moreno at nasaksihan ang pagbabago o yung drastic at dramatic change ng Divisoria at higit sa lahat ng Kamaynilaan. Dahil ang inyong lingkod, gaya ng sinasabi ko lagi, Batang Maynila, Batang Tondo, Batang Pandagu, at Batang Pandakan. Hindi naman Batang Pandakan. Doon ako nakapag-asawa. Alright. Okay na, Ito ipapakita ko sa inyo, medyo sikat na naman ang Kamaynilaan. Hindi ko na maintindihan kung meron pa bang gobyerno ang Kamaynilaan, ha? Ang ganda nito, panoorin nyo, ha? Maganda itong i-discuss ko sa inyo. Etong nakikita nyo sa video na to, ito lang naman yung panahon ni dating President Joseph Estrada at dating Mayor ng Maynila na si Joseph Estrada. O ito yung Divisoria. I-play na natin. Picture, video to. Ito yung Divisoria. Bakit ko nasabing Divisoria? Kasi tingnan nyo yung mga tent. Kulay kahel. Yan ang kulay ni Joseph Estrada. Noon siya ay mayor ng Maynila. So maraming vendors. Siyempre, pag maraming vendors, maraming mamimili. Yan na yon. Di ba? Kita nyo yung difference. Then, pumasok si Yorme Isko Moreno 2019. Hindi pa to utos ng DILG. Kasama to sa 100 days ni Yorme Isko Moreno. Pagkaupo niya ng July 1, 2019, nilinis niya ang Divisoria. Kasi ang katwiran niya, as far as my mind remember, ang sinabi niya rito, correct me if I'm wrong pero pagkakatanda ko, ito talaga. Ang gusto niya kasi, ang unang makikinabang sa Maynila, syempre, yung mga batang Maynila. Kasi hindi naman lahat ng vendors na nakikita nyo rito, sa kaliwang screen nyo, hindi naman lahat yan taga Maynila. Yung iba dyan, nagne-negosyo at nagbi-business talaga. So, correct me if I'm wrong, natatandaan ko basta na ang sinabi ni Yorme Isko Moreno, ang gusto niya makinabang sa Maynila, yung mga kapwa Maynila, which is very understandable at somehow, para sa akin, totoo. Ito, from Jessica Soho. Di ba? Kulay kahel, yung mga tent. Joseph Estrada, kulay niya yan. Okay? Ang daming tao, ang daming vendor. Resulting, pag maraming vendor, syempre, maraming mamimili. Matik yun. Pag maraming mamimili at nasasakop na yung kalsada at yung daan, nako-compromise na, yung talagang daanan. Yung kalsada, para sa mga sasakyan. Yung bangketa para sa tao. Very simple, logically, di ba? Theoretically. Ito yung Divisoria nung panahon ni Yorme Isko Moreno. Tandaan nyo yung mga picture, ito, especially this one. Tandaan nyo, yung may tutuban. Tandaan nyo, yan. Malinis, kabilaan, no? Dati kasi, ang history niyan, pagkagaling ka ng Cubao, San Juan, Pasig, sasakay ka ng Divisoria, papuntang Divisoria, syempre, sa sobrang traffic ng Divisoria, yung Claro M Recto na yan, yung mga jeep nagkakating trip na. Nagkakating trip na yan sa Antonio Rivera. Kakanan na yan. O kaya minsan pagka worse, kumakanan nagkakating trip na sa Habat Santos. Doon na kagad magpapalit ng placard. Pagpalit ng placard, biyahe na ulit yan ng Cubao, San Juan, Pasig, Divisoria. Kayang-kaya kong ikwento to kahit nakapikit. Kasi hindi sa pagmamayabang. Gusto kong sabihin lang at paalam sa inyo na nasa tamang vlogger kayo. Kumakanan na Antonio Rivera, nagkakating trip na. Ang problema ngayon sa Asuncion ka bababa. Yan. O kaya sa Delpan, taga Delpan ka, taga Binondo ka, in short, doon ang daan. Papayag ka pa, sa Antonio Rivera pa lang, bababa ka na. Maglalakad ka na. Kulang-kulang ano din yon. Kulang-kulang sa pagtansya ko, kulang-kulang mga 500 to 800 meters bago ka makatungtong ng Delpan or Binondo. Yan, tandaan niyo yan. Yun ang totoong istorya ng Divisoria. Ito, especially this one. Tandaan niyo to. May papakita ako sa inyo. Same scenario ngayon, December. Almost same shot. Yan, okay. Yan. Picturean ko pala yun. Ito yung sa Soler. Yung gilid ng 168, that's Soler. Tandaan nyo rin to, tandaan nyo rin. Tandaan nyo yung tent. Kulay orange. Okay? Kulay orange. Tandaan nyo, ano to, Era Estrada to. Tandaan nyo yung Soler na yan. Meron din ako ipapakita sa inyo kung ano yung itsura ng Soler ngayon. Soler yan Okay. Eto na.
So, after ni Erap Estrada na maraming vendor, nilinis ni Yorme Isko Moreno, tapos malinis, hindi Divisoria. Alam mo, common knowledge yan. Napapanood niyan dito sa akin o sa ibang vlogger man yan, na Manila vlogger, napapanood nyo kung paano nilinis ni Yorme Isko Moreno. Ganun lang kasimple. O, eto na. Eto na yung ngayon. Eto, December 2024, ha? O, ang katiwiran nila rito ata, night market. Pero tingnan nyo, day na day yan. Ayun yung ito Dagupan. Ay Claro M Recto pa rin to. Malinis to kay kay Yorme Isko Moreno to. Kaya ako kasi ginanyan kasi ito yung ngayon. Yan yung ngayon. Video na ba to? Hindi pa, picture pa lang. Yan yung ngayon. Kita nyo parehas yung green na building, Dragon 8 Mall yan. Yan. Yan yon. Oops, yan na. Traffic na. Yan ang sinasabi natin. Kita nyo naman yung sa gilid nyo, yung Center Island, meron na ring nagbe-vendor. May nagtitinda na din. Ayan, ha? Meron pa. Yan. Ito, di ba? Ito yung kanina, yung may yung sinasabi ko, yung may Tutuban Center. Ayan na yung itsura ngayon as of December 2024. From Erap Estrada na maraming vendor, marami, as in. Tapos pumasok si Yorme, malinis yung Divisoria, then eto na yung ngayon, 2024, December. Medyo maluwag pa. Pero may mga vendors na kulay blue naman yung tent. Actually, yung blue na kulay, dapat kay Yorme Isko Moreno to eh. Pero inadapt na rin ng Maynila etong blue eh. Diba? Video na pala to. Yan, December 24. Bilangin nyo kung gaano kadama yung tent, ha? Bago-bago pa yung tent, hindi luma yan. So, ibig sabihin lang, may nag-provide. Ang tanong, sino? Yun ang sinasabi ko. Diba? Inom lang akong kape, ha? Tuloy-tuloy yung ko eh. Lumamig na yung kape ko. Yan na yung Divisoria. Ito yung Soler. Pinakita ko sa inyo kanina yung 168, yung Soler. Ito na yung Soler as of December 2024. Siyempre, traffic, may mga vendor sa gilid. Ayan, tinutukan pa. Sige. Yun hanggang dulo. Traffic na dun, Dulo, yung 999 ba yun? Ito naman, yung ulit, Claro M Recto ulit. Binigyan pa ng daan ng partida kahit pa paano. Medyo nahiya na onte. Ayan. Okay. So, tatlong mayor yan. Joseph Estrada, dating mayor Isko Moreno, at ngayon ng mayor ng Maynila, which is Mayora Hani Lacuna. Okay. Kaya ako nasabing sikat na naman ng Maynila. Ito, papakita ko sa inyo. Maghintay lang kayo, ha? Ito. Dagupan. Ayun, daming vendor dun, Uy. Hindi ako against sa vendor, Marami akong kaibigan na vendor, especially sa Dagupan, sa Divisoria. Alam na mga batang Dagupan yan. Pero wag naman yung sobra. Diba? Wag naman yung sobra. Kasi pag sobra na sa dami ng vendor, okay lang kung taga Maynila kayo. Yan ba lahat yan taga Maynila? Wag nga ako. Hindi lahat yan taga Maynila. Pero kung taga Maynila, okay lang eh. Kasi hindi naman kayang punuin ng Divisoria ng mga negosyante na galing sa Maynila. So, karamihan dyan, hindi na galing ka Maynila. Huwag tayo maglokohan. Matatolonggis nyo yung iba, pero yung mga taga Maynila, hindi nyo matotolonggis yan. May traffic na sa dulo. Dami nakita naman akong pulis na nagta-traffic. Senyas. Alam na natin yan. Yan, umaga, saka medyo mga, mga alas 5, alas 6, padilim na eh. Paano kung nasabing padilim na? Bukod sa madilim, medyo nagkaka-noise na yung video. Yung quality ng video, hindi na ganun kaganda. Night market daw. Pero may day. Ayun, may vendor sa gitna, kabilaan, Kasi yan eh. Bakod yung nasa gitna na yun, yung kulay dilaw. Bakod yun. Sa kabilaan na sila. Alright? Okay na ba yan? Hindi na natin, ha? Easy. Wag iinit ang ulo, ha? Wag iinit ang ulo. Easy muna, easy. Traffic sa dulo. Pusang gala. Ito na sinasabi natin. Ito video galing kay Ted Pailon. Kung paano ko nasabi na sikat na naman ng Kamaynilaan.
napansin na naman tayo ng mainstream media. Congratulations. Dahil napansin na naman tayo ng Maynila, napansin na naman yung Maynila ng mga taga-mainstream media. Alright, so ito, panoorin natin, Ted Filon. Courtesy by Ted Filon. Maraming salamat. Huwag niyo ako i-strike, ha? Clip lang naman itong kinuha ko sa inyo. Ito muna. May something. Yan. May sa Manila may something. Bakit? Opo. Ano sa mga tagalungsod ng Maynila? Pansin ba ninyo na napakadumi, napakagulo? Uy, nanay ko yan ang sabi. Ano ba? Taga Maynila yun mismo. Oo. Sabi niya, iba talaga sa Maynila ngayon. Ang dungis. Dumami daw yung, dumi daw talaga, ang Tapos gulo. dito sa may bandang Quirino Avenue, papunta Rose Boulevard, meron diyan yung duro-diretso ka lang sa ano tawag doon? Yung May aisle. Island. Hindi yung shoulder ba yun? Anong tawag sa kalsadang yun? Sa gilid. Oo. Oo, malapit sa mga Ay, establishments. naku, Diyos ko, nakita mo napakarami na Service sa road. kalsada. Ay, hinayaan na lang? Sorry po mga Oo. kapatid pero ano ito nangyayari sa Maynila? Oh, Parang binibigyan nyo ng pagkakataon si Isko na makabalik. alam mo yung sinasabi ni Manong Ted, yung sa may Rojas Boulevard, tapos meron pa dito sa may bandang gilid. Service road. Sa may Service service road. road. Oo, tama yung sinasabi niya. Dami nagkalat doon ngayon. Na para bagang nasaan ang gobyerno ng Maynila. Oo, ang gulo. Oo, gumulo nga Ay, daw. pagkagulo. Oh, paramdam kayo mga taga Maynila. Hindi lang doon, maging sa ibang lugar sa Maynila. Madumi. At ang kutungan ay tuloy-tuloy. Akala ko ba wala na? Ewan ko na lang. Ewan ko po sa bagay, kami po nakailang tangkana na kapanayamin po si Mayor. Parang ayaw niya sa amin. Ewan. Hindi ko naman. Masyado ka naman nagtatampo agad. Baka naman busy lang si Mayor. Kanina lang to, Ted Filon, December 9. Kanina lang to. Una pa. Busy lang Hindi na po siguro. balik. Parang ang programa ni Ted Filon sa araw-araw ata, Monday to Friday, I don't know. Parang 7 o'clock o to 10, parang ganon. So kanina lang to. Ayun lang. Mag-break muna tayo, baby girl. O sige mga kapatid, 9:05 po ang oras Okay, natin. eto pa. Ang oras- Nagkalat ang mga basura sa kalsada ng Divisoria sa Maynila. Galing po mga yan sa night market doon itong weekend. Nasakop na rin ang ilang lanes sa kalsada sa dami ng mga basura. Nilinis naman na ng mga tauhan ng Manila Department of Public Services ang kalsada. Okay. Pag-usapan natin to, gusto niya. Wag na lang. Nakakahiya na naman ang Kamaynilaan. Ano na naman yan? Sikat na naman tayo. 2 mainstream media lang naman ang nakapansin. Alright? At hindi pa ito basta-basta. GMA at saka Ted Filon. Ano sabi ni Ted? Parang binigyan nyo ng pagkakataon si Yorme Isko Moreno na makabalik. Aruy! Ang sakit-sakit. Hindi, ganito yan. Yung basura, ito, to be fair and just. Yung basura, hindi lang sa vendor galing yan. Wag naman natin masyadong ano yung mga vendors, baka sabihin niya. Karamihan, syempre may galing sa vendors, may galing sa mga namimili, may mga galing sa nagugulay. Given yun, dahil sa Divisoria kahit saan kang lugar pumunta, well, pero yung Marikina, wala akong makakita dumi. Di ba? Kahit saan ka pumunta, may mga dumi kahit pa paano. Okay. So yung Divisoria kasi, di ba, ano yan? Business district yan Kumbaga, pagkagabi, ang tawag ko nga sa Divisoria, di ba, labi ko sinasabi sa inyo, ang tawag ko sa Divisoria, the city or the street that never sleeps. Hindi natutulog yan. Iba ang tao sa Divisoria pag umaga, iba ang tao sa Divisoria pag hapon, at iba ang tao sa Divisoria pag gabi at madaling araw. Iba-iba. So, hindi natutulog yung partikular na kalye na yan, na Claro M. Recto, in particular sa part ng Divisoria, kung saan nahati yung District 1 at District 3. Hindi yan natutulog ang mga tao dyan. What I mean from that, syempre, hindi naman the same person. Hindi natutulog yung kalye na yan dahil talagang business yan. So, magkakaroon talaga ng basura. Oo, magkakaroon ng basura. Pero ang tanong kasi dyan, ang intervention kasi dyan, anong gagawin mo? At bumabaksak yung green screen mo. Hindi. Anong gagawin mo? Yan. Para mapanatili mong malinis. Despite na talagang magkakabasura yan. Kasi business street yan business district yan. So magkakabasura talaga dyan. Imposibleng wala. Wala naman ako sinabing hindi imposible na magkaroon ng basura dyan. Siyempre magkakaroon ng basura dyan. Pero ang tanong, anong gagawin mo?
para mapanatili mong malinis. Kay Isko Moreno kasi, bago pumutok yung araw na yon, yung araw na maliwanag, tandang-tanda ko, hinahakot na yung basura sa buong Divisoria. Hinahakot na. Kasi pagtungtong ng alas 7, flashing na yan. Pina-flashing na yan. Dapat tinatanggal na yung mga langit-ngit para para yung mga tira-tira na hindi nakuha ni basura, malinis. Tapos, matanggal. Pina-flashing yung may bombero. Nililinis yung kalsada para hindi madulas. Kasi, gulay-gulay yung mga nilalapag dyan, mga isda-isda, syempre malansa, madulas. Yung mga sasakyan, pwedeng madulas, yung mga motorista, yung mga motor. So, pina-flashing siya araw-araw during panahon ni Yorme Isko Moreno para makaiwas doon sa mga posibilidad na aksidente tulad ng disgrasya sa pagkadulas, sa pagkadulas ng mga gulong ng mga sasakyan. So, yun. Ay, nako. So, napansin na naman tayo ng mainstream media, mga kayon, at sikat na naman po ang Kamaynilaan dahil sa kadugyutan. So, parang binigyan nyo talaga ng patunay at ng dahilan na para yung mga tao sa Kamaynilaan piliin at pabalikin ang Yorme Isko Moreno natin. Baka mayroong magalit sa akin. Sabihin, hindi base sa katotohanan yung sinasabi natin. Pakakatandaan nyo, dyan ako lumaki sa Maynila. At saksi ako dyan. 2019, nagbablog na ako kay Yorme Isko Moreno. At bukod doon, ang mga ilan na naabutan kong mga mayors dyan, Lim, 3 termino ni Atienza, bumalik si Lim, si Joseph Estrada, tapos nanalo ulit si Joseph Estrada, tapos si Yorme, then Hanid Lacuna. Baka may masabi pa kayo sa akin na wala dyan, di ba? Mga kayon, ito naman, ang hiling ko sa inyo. Nagbabalik ang Joe Malone TV. Sabi ko lang sa inyo, meron tayong reaction video para sa lokal at meron din tayong reaction video sa mga sa national. Pasensya na, kailangan kong kumamal. Kamal ako ngayon. Kailangan kong kumamal kasi basta, syempre, buhayin natin yung pamilya natin. So, kailangan kong kumamal. Kamal ako ngayon. Magkaiba man tayo ng sinusuportahan, marahil, kasi may mga nagko-comment sa akin dyan na ayaw nila kay Duterte. Alam nyo naman na ang sinusuportahan ko, si Isko, saka si Sara Duterte o Duterte. Magkaiba man tayo ng manok na sinusuportahan. Marahil, perhaps, iba yung sayo, iba yung sa akin, iba yung paniniwala ko, iba yung paniniwala mo. Okay lang, walang problema. Hindi ko naman pinipilit na magkaparehas tayo. Talagang ganun, magkakaiba. Pero syempre, gusto ko respetuhan lang. Sa comment section, no hitting below the belt. Kung hindi mo gusto yung manok na sinusuportahan ko, pwede ka naman mag-comment dyan, wala namang problema, babasahin ko pa rin naman yan. Baka i-heart ko pa nga eh. Ngayon, pero kung same tayo na sinusuportahan, Isko Moreno and Duterte, comment lang kayo dyan ng blue heart for Isko Moreno at green heart for Sara Duterte. Okay? Ganun lang tayo. Vlogger ako content, kailangan ko mag-content, kailangan ko magtrabaho. Kailangan kong tugunan yung mga balita o yung mga issue ng bayan natin at ma-deliver ko sa inyo ng maayos, di ba? Pero huwag kayong mag-alala, hindi ako maaalis sa Maynila, hindi ako lalayo. Yung mukha na to, gaya ng sinasabi ko, kay Isko lang to. Kay Isko Moreno lang yung susuportahan natin. Tumukan to. Alright, maraming salamat sa inyo, mga kayon. Attendance check tayo dyan sa baba. Upload natin to tonight. Habulin natin, ha? Maraming salamat, mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.